Okay, may topic tayo ngayon. Night riding tips sa gabi. Pero pakita ko muna sa inyo pala to. Yan. Si Marian Rivera. Kasama yan, promise, sa topic natin. Okay, balik ako kayo pagka na-EX na. Okay, na-EX. Okay. Night riding tips sa gabi. Alisin natin yung mga dapat natin ginagawa at saka dapat hindi natin ginagawa kahit na hindi gabi, basta mag-ride tayo. Okay, kagaya ng may nararamdaman ka, masama pakiramdam mo, sakit ulo mo, puyat ka, wala kang tulog or nakainom, so hindi mo dapat ginagawa man talaga yun dapat, di ba? Tapos yung take locks, yung mga dapat mo i-check, yung gulong, electronics, controls, yung langis, alisin na rin natin yon. Saka alisin na rin natin yung pag kumakambyo ka, iniisip mo pa, magka-clutch, kakambyo, magka-throttle, mag-signal light ka, titignan mo pa kung saan mo pipindutin, or magbubusina ka, titignan mo pa kung saan mo pipindutin. Sa madaling salita, ibig sabihin yung hindi ka pa sanay sa motor mo. Okay, alisin natin yun. Unahin natin yung mga tips natin na may controls tayo, kagaya ng pag alam mo sa sarili mo na malabo yung mata mo or hirap ka magmaneho sa madilim pagkagabi, magsuot ka na salamin, okay lang yan. Tayo wala pa salamin sa distance, pero sa reading meron na. Signs of aging yan, okay lang yan. Tanggapin na natin na kailangan natin magsuot ng salamin, kasi sa pagra-ride, isa sa mga pinaka-importante yung vision. Yun ang pinaka most affected kapag gabi, yung vision mo. So alam ko naman na skills din sa riding yung vision, pero hiwalay na trait din yun, pero may tamang pagtingin din sa pagmamotor, may tamang vision din, implementation ng tingin mo kung saan. So ayun, vision o importante. Sunod na point natin, alam niyo, pinakita ko sa inyo kanina si Marian Rivera. Yung baby wipes, yung wet tissue natin, napakita ko sa inyo na hindi lang talaga siya pang puwet. Pang motor lang din siya. Balikan ko kayo pagka pagka laybay. Habang papunta tayong laybay, mag-subscribe ka na kung mahigit 2 beses mo na ako napapanood, okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe, tapos ilang beses mo na ako napanood, pinutin mo na yung subscribe, parang awa mo na. Ito, si Marian, sana may laman pa. Pamuna siya ng helmet. Okay, nakapunas na tayo ng helmet. Tsaka pamunas din yan ng ilaw. Kaya sabi ko, vision, importante. Kasi nung papasok tayo kanina, inulan tayo. So wala na tayong time magpunas pagdating sa opisina, kasi siyempre na tayo, basang-basa na tayo, tapos gusto natin pumasok agad. Okay, again, vision. Kailangan siguraduhin nyo na malinis yung helmet nyo, or wala pa masyadong gas-gas. Kasi pagkagabi, di ba, di maiiwasan na may mga kasalubong tayo na malakas yung ilaw or mataas yung tutok. Pag nailawan yung dumi, maduming helmet or marami ng gas-gas, mahirap na makakita. So vision pa rin. Tapos nakita nyo naman, pero nasa atin yung mga ilaw natin. Pagka kagaya kanina, papasok tayo, nauulanan tayo, hindi natin masikaso yan kasi basa nga tayo. So pag pauwi na, dyan natin mapapansin na mahina pala yung ilaw natin. Nahirapan tayo makakita sa madilim or sa malayo, kasi madilim, ay mahina yung ilaw, may mga putik. Sa atin, hindi naman siya masyadong marumi, pero at least napakita ko sa inyo. Ayun, malakas na siya. Kasi na-experience ko yan nung nakaraan.
Nataka ko, akala ko mahina ng ilaw ko. Akala ko, eh bago-bago pa lang naman yun. Yun pala, kapala ng putik. Hindi kasi tayo naglilinis, nag-uulan kasi. So, yun yung isa sa tips natin. Vision pa din yun. Punasan nyo din yung signal light kasi sa atin din yung pinunasan, malinis naman. Vision naman yun nung kasabay natin sa kalsada. So may control tayo dyan. Yun sa atin palagi yan bago bumiyahe ng gabi. Okay, next, yung riding style natin. Sample natin ito, expressway. Sa gabi, given na mabilis ang mga sasakyan dahil walang traffic eh. So hataw talaga sila. Tapos pagka Friday, natandaan nyo to, may mga makakasabay tayo, lalo na pag ganitong oras sa uwi natin, alas 2. Dito palagi tayo may makakasabay na mga galing ng happy. So yun yung pinakaiiwasan natin, yung mabibilis sa patakbo tapos erratic sa kalsada, hindi mo maintindihan, malikot. So yung riding style, break tayo. So mabilis nga. So pag gabi, sinasabi diba, dahan-dahan lang. Well, case to case basis yun para sa akin. Kasi hindi ka pwede sobrang bagal dito. Takbo ka ng 60, pati yung mga truck overtaken ka. So interaction yun, hindi yun okay. Delikado yun. Pero kung sobrang bilis mo din naman, hindi rin naman ano yun, okay lang kung kaya mo. Pero siyempre may speed limit tayo at sumusunod tayo dyan. Ito mo sa atin 90 lang, wala tayong kasabay eh. Ito kasabay natin itong mga to, 90 rin yung takbo nila. So okay lang, di ba? Pero alam nyo naman, pag tayo palagi may kasabay tayong truck, palagi natin inuunahan yan. Kasi ayaw nga na may interaction sa mga truck. Kasi nakakatakot sila, lalaki nila. Wagaya yan. So case to case nga, pwede yung 90, 100, pasok pa naman sa speed limit yun, para hindi ka masyado mabagal, hindi ka mabunggo sa likod. Yung harap lang ang intindihin mo. Pero kung sobrang bagal mo naman, wala, gusto mo, ano lang talaga, hindi ka kaya sinabi ko kanina na yung hindi pa sanay sa motor or beginner pa, hindi masama maging beginner, mag-ride sa gabi, okay lang yun. Ang sinasabi ko lang, dapat sanay ka na, kaya mo na yung medyo mabilis, ano, kapasok ka ng expressway. Kaya kung hindi pa masyadong sanay, takot pa sa mabilis, hindi kaya, barangay loop lang muna, okay? Gamayin nyo muna yung motor, tsaka improve ng konti sa skills, practice, wait, balance. So pag mabagal naman gusto nyo, kunyari 70, 60, hindi ko talaga ma-advise yung 60 sa expressway. Kung gusto nyo na mabagal naman, mga 70, dito kayo sa may lane ng truck. Pero take note, pagka dito kayo sa linya ng truck po pwesto, siguraduhin nyo yung truck nasa unahan nyo, okay? Put kayo may pwesto na yung truck nasa likuran nyo. Kasi alam natin, karamihan na aksidente ng mga truck, ano, di ba? Hindi nila napapahinto or nawawala ng preno, di ba? Kasi mabigat eh. Alam natin mas mabigat yung sasakyan, mas mahirap pahintuin. So kung gusto nyo talaga mabagal or may something na nararamdaman kayo, kailangan yung nandito na kayo, doon kayo sa likod ng truck, huwag kayo sa unahan, okay? Pero para sa akin, mas advisable doon sa dalawang option na binigay ko, eh pagsamahin nyo na lang. Kung 70 kayo, dyan sa likod kayo ng truck, pagka malapit nyo na siya maabutan, overtake kayo, sandaan kayo, tapos balik ulit kayo sa kanan na lane, sa lane ng mga truck nga. Pero unahan nyo munang
pumumula ka ng distansya kasi nga nasa likod natin yung truck, kailangan may distansya tayo na medyo malayo. Kasi dapat, kaya sinasabi ko na dapat sanay na or kaya na ng medyo mabilis para kaya mo sumabay sa traffic flow. Kasi pag hindi, mahirap, uunahan ka ng uunahan, so delikado yun. Okay, tapos saka yung mga pinunasan natin yung mga ilaw dito, yan sa mga madilim na part, lalakas mo yung ilaw mo. Gaya yan. Yeah. Saka pag overtake ka, pwede mo sila ilawan, kita ka nila kahit sa malayo. Pero kung ilaw pag malapit nakasilaw, masakit sa mata yun. Okay, so next, yun kasi siguro yung road condition. Teka lang. Okay, yung road condition dito mag-aatlaw yung dahan-dahan lang talaga, lalo na pag hindi natin kabisado yung kalsada. Kailangan natin dahan-dahan kasi hindi natin alam saan yung lubak or kung may lubak mong malalim, di ba? Lalo na pag nasa bayan-bayan na tayo nyan, or hindi na expressway or national highway or main road. Marami ng ano nyan, lubak, hindi natin alam. Saka hindi rin natin alam kung gaano ka-busy yung kalsada na yon. Teka lang. Kasi hindi natin alam. Example natin, school, pero gabi, walang school, di ba? Basta may establishment doon, o kaya beer house, di ba? May mga lumalabas na lasing pa, di ba? May tumatawid, di ba? Di mo alam kung saan yung part ng lugar na marami natawid. So, delikado kasi hindi mo siya makikita kaagad. Kasi nga, madilim. Hindi mo naman pwedeng i-steady ng bukas yung ano mo, MDL mo kasi masyadong malakas. Masakit sa mata, nakakaya sa kasalubong. So dahan-dahan ka lang. Saka kung mabilis kasi, makita mo man yung lubak, baka hindi mo na maiwasan. Lalo na pag marami yung lubak. Saka pag mas mabilis ka, tinama ka may lubak, malakas yung talbog mo. Nakakita na ako nun, pwede ka sumend lang. Nakakita na ako nun sa expressway pa. Actually hindi lubak yung tinamaan niya, uneven lang na kalsada. Tumalbog siya. So wag na lang, di ba? Gas-gas na yung motor mo, gas-gas ka pa. Masakit yun. Okay, so tapos na tayo sa expressway. So siguro tapos na rin tayo sa topic natin. So yun na lang muna. Kung may kulang, pa-comment sa mga ibang nanonood sa atin palagi. Marami nanonood sa atin na ano, expert. Hindi mo expert, pro siguro. Basta marami silang experience sa pagmamotor. Padagdag, kung meron ka naiisip na hindi natin nabanggit, padagdag naman para makakontribute tayo sa mga kasama natin nagmamotor. Okay, so kung nakita kayong natupulot kayo or wala, or naasar kayo sa podcast, sabihin natin subscribe. Okay, dito na tayo tapusin. Di na mabatid sa inyo. Diretso, ano na to, okay na ako dito. Okay, take care na matindi sa suporta. Hanggang sa muli. Bye bye.